kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, first card ni Aquarius is Heavenly Signs, may emotions, may finances. So, you know what, Aquarius? Maaring meron kayong baka meron kayong mga dinadasal, humihingi kayo ng specific signs from the universe na maaaring makatulong sa inyong pagdedesisyon or para magkaroon kayo ng clear direction of where you are heading. Kaya siguro papadalhan na kayo ng mga signs. No? So, pay attention to that, lalo-lalo na kung very specific ang hinihingi mong sign or kung hindi man, pay attention no, to something or to anything na medyo sa tingin ninyo weird, 'di ba? Para sa'yo, sa una, mapapansin ninyo, this is weird. So, you never know, baka yun na yung sign para sa'yo. Okay? At saka mararamdaman mo din yun. No? Kasi, kunyari, gagamitin ng universe dito yung specific kind of animal. Let's say, a butterfly. 'Di ba? Maring gamitin no, ng universe na sign ang butterfly para sa'yo na siguro una, okay, makakakita ka ng, let's say, white butterfly. Pero, all of a sudden, 'di ba, ngayon mo lang makikita ang white butterfly. And then maaring hindi mo lang siya masyadong pinansin, okay lang, nadaanan mo lang ang butterfly, that's it. Pero somewhere pumunta ka, there's another white butterfly, 'di ba? 'Pag nag-browse ka ng cellphone mo, nag-social media ka, and there you will see another white butterfly. So hanggang sa mapapaisip ka, it will really catch your attention, and then mo maiisip na, oh my God, this could be the answer para sa dasal ko. This could be the sign na binibigay sa akin ng universe, no? So, just in case din, no? Kunyari, na-figure out mo na, okay, yung white butterfly na yon is a sign para sa'yo. That could be the guidance na binibigay sa'yo. So, at hindi mo sigurado kung anong ibig sabihin nun, then, i-google mo. Okay? Google can help you. Kasi ang dami-dami nang nagdi-discuss sa Google and even dito sa YouTube, may mga vlogs na din dito that are explaining kung anong ibig sabihin, anong spiritual meaning or symbolism ng mga signs na ganyan. Katulad na lamang ng white butterfly, 'di ba? Kung yun, kunyari, ang sign ninyo. So, yun, basahin ninyo kasi you will find the answer doon, no? So, yun. Emotions, maybe sa ngayon, you will have mixed emotions. Baka merong kaba, merong saya, merong excitement, merong takot. So, depende sa inyong sitwasyon, but maybe you are experiencing or feeling mixed emotions at this time. Okay? So, kung ano man ang dahilan, kayo lang tayong nakakaalam niyan. So, finances. Ayan. Baka pagbabago sa finances ang magaganap. Pwede rin na yung mga signs na to na hinihingi ninyo is para magkaroon kayo ng tulong, ma-enlighten kayo, magabayan kayo kung ano ang dapat ninyong gawin. Kasi baka merong mga financial decisions na kinakaharap kayo. Maybe there are financial decisions that you are making, kaya kailangan ninyo ito. No? Na mga signs na ito, yung ganon. So, good luck sa'yo. At pwede rin na meron dito mga blessings na paparating, financial blessings, na maaaring makapagpabago ng financial situation ninyo for the better. No? There could be opportunities that will come na yun ang, kumbaga, magiging makakatulong sa iyo na maging mas maayos, no, ang inyong financial situation. So, good luck. So, by the way, maraming salamat, no, for subscribing, and if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. Salamat po. So, we have Five of Cups. Ayan. So, sadness ito, no? Maaari yung emotions na to. Isa sa mga emosyon na maaaring nararamdaman mo ngayon, nararanasan mo is sadness. May regret, may remorse, may grief. 'Di ba? So, pwedeng halo-halo talaga, no, yung emosyon ninyo sa ngayon. And you know what? Maaaring meron ditong sitwasyon na hindi mo inaasahan, nangyari.
pero meron ka din namang mga inaasahang pangyayari sana sa buhay mo na gusto mong maranasan pero hindi nangyari. No? Kaya maaaring may mga frustrations kayo. Maaaring meron ditong mga regrets na nararamdaman kayo. But, you know what? Kung ano man ito, Aquarius, always remember na kung ano man yung ina-expect ninyo or dinadasal ninyo na hindi nangyayari or hindi mo nakuha, hindi na-achieve, it's because it's not for you. Kasi otherwise, kung ang isang bagay ay nakatakda, no, para sa'yo, nakalaan para sa'yo, it won't pass you by. Talagang ipapadala at ipapadala sa'yo yan ng universe. Mangyayari at mangyayari yan. 'Di ba? Pero the fact na hindi nangyari, so wag na kayong malungkot, wag na kayong magtampo sa universe kasi maaring hindi yan ang para sa'yo. Hindi yan para sa'yo, hindi yan makakabuti para sa'yo, hindi makakatulong sa'yo. Kaya wag ka nang manghinayang, wag ka nang malungkot about it. Kasi for sure, there will be something that is meant for you. Something that, you know, way better than kung ano man itong pinaghihinayangan ninyo. Okay? So, for some of you then Aquarius, maaring you are mourning, no? Merong grief. Maybe because maybe you have lost someone. Maaring meron kang mahal sa buhay na nag-passed on na on the other side. Maybe you have lost someone in death, 'di ba? Baka let's say for example, malapit sa puso mo, pupuwedeng kapamilya mo 'to, pupuwedeng malapit na kaibigan or someone na hindi mo man kaibigan, hindi mo man kadugo pero very special sa'yo, 'di ba? Alam mo 'yun, yung someone who have touched your life at some point, 'di ba, sa buhay mo. So, maaaring may mga gano'ng ganap, 'no? Kaya hanggang ngayon siguro hindi mo pa 'to natatanggap, na wala na 'yon, taong 'yon sa buhay mo or alam mo 'yun, siyempre kasi meron kang emotional investment with them, kaya lungkot na lungkot ka pa. But yeah, it's a process, 'di ba? Everything is a process at one day malalagpasan mo din yan. Okay, lakasan mo lang ang inyong loob. And when you get to that point na natanggap mo na ganun talaga ang buhay, 'di ba? People just come and go sa buhay natin, no? Kapag natanggap mo na yan, then healing will start. But yeah, you just have to go with the process. So we have the Eight of Swords in reverse. Ayan. So parang dito ang iba sa inyo, kumbaga makakaahon na din kayo from this restrictive energy. Maaari ng iba sa inyo get depressed, 'di ba? As in nalungkot kayo ng sobra pero eventually, with this energy, it signifies na malalagpasan mo din 'yan. Malalagpasan mo din yung lungkot, yung depression, malalagpasan mo din 'yan. So we have, yeah, and you will celebrate. No, you will celebrate. You've got to celebrate. Siguro, feeling ko din dito yung three of, celebration energy kasi ito si three of cups, no? And since nasa taas niya si finances, po pwedeng yung mga financial blessings na dadating sa'yo. Kasi nga feeling ko dito merong biyayang dadating, merong financial breakthrough na pupuwedeng dumating. Kaya maaaring 'yun ang ise-celebrate ninyo. 'Yun ang ikakasaya ninyo, ipagpapasalamat ninyo sa universe kaya magiging masayang-masaya kayo, 'no? And baka meron din ditong mga pagtitipon. There could be reunion for some of you, baka merong reunion ng pamilya, magkakaibigan, pupuwedeng merong magse-celebrate dito ng birthday, anniversary, monthsary, mga ganyan, 'no? Kaya kayo ay magiging makikipagsaya. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.